Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang episode ng People's Court na hindi lang ninyo mapupulutan ng aral, may entertain pa kayo. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta sa People's Court. Ako po muli ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at syempre pa hindi pwedeng mawala ang nag-iisang si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge. Hi, Attorney Al, at hello din po sa ating mga kauntahan. Welcome po to a brand new episode of People's Court. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. At tulad nga ng sinabi ni Attorney Al, may mahalagang aral at impormasyong legal na namang kaming hatid sa inyo. Yes, Judge, at excited tayo sa topic natin today. Pero bago yan, nakabawi ka na ba sa sunod-sunod na MCLE lectures mo last week sa Makati at sa Calauan, Laguna? Well, I should ask the same question sa'yo, di ba? Pareho tayo. Magkasama tayo sa Calauan, Laguna. Yes. At pagkatapos nun, nag-ano ka pa, nag-bar review, di ba? Correct. Actually, sabi nga, nakakabawi na, pero alam mo ba, nung time na yun, plastado ko. Pag sakay ko ng sasakyan, nung pagka-transfer, transfer talaga, transfer no? talaga, O pagka, ano, as in, Sure ka tulog naman ako. sa sumundo sa'yo, Oo, mga anak mo yun. mga anak ko naman. Kasi sobrang pagod mo, sumakay ka na lang. Sobrang pagod diba? ko. Oo. As in, tulog ako mula doon, kung saan tayo naghiwalay. Pagdating doon sa kung saan kami kakain, tulog pa rin ako. Hindi nila ako magising. Tapos sabi ko, sige, mag-take out na lang kayo. Tapos hanggang sa bahay, alam mo yung sobrang parang nawalan ako ng energy. Pagdating ko sa bahay, sabi ko, iwanan nyo na muna ako dito, matutulog lang ako. So, pumasok na sila, sabi ko, kumain na kayo. Saan kayo iniwan? Doon sa kotse, Sa kotse? sa loob. Sabi ko, dito na lang muna ako. Kasi sobra akong antok. At siguro mga 2 hours pa, 3 hours bago ako nagising. Oh my God, delikado yun ha? Exactly. For carbon Sabi nga, monoxide hindi, poisoning? nakaano naman, pinatay na yung Okay, makina kasi hindi naman ako ginawin eh. Pero sabi nga ni Gary, ano pa rin daw yun kasi nga walang windows na naka-open, baka naman walang hangin na makapasok. Pero buhay pa naman. Yes, obviously. Nakasurvive naman ako ng ng Ayan, mga 3 oras, yes. ganyan. Pero yun na nga, after that, nakabawi naman. Ako nga naisip ko, ikaw sabi ko, at least ako Sunday nakapagpahinga. Eh ikaw ang Oo, kasi the following day, ilang oras yung tulog ko, lecture na agad. Correct, Pero okay diba? naman Okay kasi, ka naman. at least Zoom lang kasi. Oo. So sa bahay lang. Ayun. Anyway, so dahil nakabawi-bawi, ready na tayo sa mga darating pang mga lectures, diba? correct. Now, speaking of which, mapapasalamatan natin ang mga organizers ng MCLE lectures natin last week, no? So una na po ang Asian Center for Legal Excellence or ang ACLEX, pati na rin po ang Chan Robles Law at ang Integrated Bar of the Philippines Laguna Chapter. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin ni Attorney Al sa inyong MCLE po. At yun na nga po, yun lang po yung mga rare instances sa pagka nag-MCLE kami ni Attorney Al na kami po yung magka-tandem at back-to-back. Doon lang po ako napipilitang mag-backup dancer po sa kanya. Actually, ng chineko kaagad spontaneous. kung may pinost na ba na sayaw natin eh. Oo. Mga kauntahan, magaling pong magbini ito si Judge Ay, hindi. Jay. Hindi po. Sumasayaw ng salamin-salamin yan. si Attorney Al po yun. Ako po, talagang as in super backup lang po ako na hindi ko nga alam yung dancers. Tapos meron pong part doon na pagka meron ng part doon na hindi ko talaga mapigilan. Natawa lang po ako ng tawa. So yun lang po ano ko doon. Parang mascot lang ang Ano, dating. tawa ka ng tawa sa tuwa o pinagtatawanan mo Hindi, ko? natutuwa ako sa galaw mo kasi galing-galing mo magsayaw. Grabe. Thank you very much. Ayan, naiyak tayo. po. Pero Ayan. napaka-emotional Yeah. niya. Grabe, Anyway, ayun. okay. Ayun, so ika nga di ba, Judge, learning never stops and it is our honor and pleasure to help in imparting legal knowledge sa ating mga kasamahan sa legal profession. In an enjoyable manner. Yes, in an diba? enjoyable manner. Katulad din dito sa ating show na People's Court, na we Correct. impart legal knowledge. Yes. So speaking of learning, napanood ba ninyo mga kauntahan ang nakaraang episode on medical malpractice kasama si Dr. Attorney Tony Rebosa? Magbalik tanaw po tayo. Roll VTR.
po mga pasyente, no, kung meron man po kayong problema sa mga doktor, bukas naman po yung may mga local component societies po sa mga lugar nyo like yung Pangasinan Medical Society, Laguna Medical Society and the like. Or you can go to the PMA, idulog nyo po yung mga problema nyo doon. And gaya ng sabi nga namin, tama lang po yung ating mga batas sa ngayon, no? Protektado po kayo. Yeah. No? And kung meron pa po mga doktor na hindi po, sa tingin niyo po hindi po maganda ang nagawa, as I've said, no, you can file complaints against them po before the Philippine Medical Association. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And of course, a million thanks to Dr. Tony Rebosa for guesting in the show kasi talagang napaka-memorable nung episode na yon. Pero yun na nga po, dahil nga sobrang kumbaga rockstar talaga to si Dr. Tony, 'di ba? So talagang hiyang-hiya naman po kami doon sa aming faux pas, yung pagkakamali po, yung honest inadvertence po on our part. Doon sa yun nga, hindi naman po sinasadya doon sa isang portion kasi nung ating sa third segment sa episode, ibang pangalan, may technical error kasi ibang pangalan po yung lumabas na hindi rin napansin na ibang pangalan yung hindi pangalan ni Sir Tony lumabas. Tapos siya yung nakapansin. So sorry po talaga Dr. Sir Tony, pasensya na po kayo dun po sa technical error. Kami po ay humihingi ng tawad po sa inyo regarding that. At sana po ay kahit ganun, wag po kayong madala na mag-guest po dito sa show namin. Wag po sana kayo magtampo. At yun nga po, mag-guest po kayo ulit on another. Kasi interesting yung medical malpractice at kailangan ng part 2 nun. So wala na po kaming ibang guest na in mind, kundi po kayo. Correct. And promise talaga pong tama na po ang naka-overlay na pangalan ninyo sa next time. Correct. So yun yung natin. Pwede nga sa simula pa lang, di ba? Hindi na People's Court, kundi pangalan na niya. lang niya. Now, Attorney Alan, on takeaway mo from that episode. Okay. So thank you, Judge G. And thank you ulit kay Dr. Attorney Tony Rebosa for guesting last week on a very important topic. We could not think of a better guest dahil hindi lang expert sa medicine, kundi expert din sa batas si Sir Tony. Kaya ang dami nating napulot na aral mula sa kanya. So for me, ang tumatak ay yung discussion niya ng res ipsa loquitur, na ang ibig sabihin ay the thing speaks for itself. It applies daw when there is an injury to a healthy part of the body dahil hindi nga supposed to happen yun doon. However, liability should be imposed on the person or actor who is responsible for the injury. Kaya it is unfair to the surgeon to be responsible for, say, unsterilized instruments or unaccounted gauzes and bandages kung ang person responsible naman para doon ay ang nurse. But still, just to be sure, sabi pa ni Dr. Tony, hindi naman daw conclusive ang res ipsa loquitur. The medical practitioner can still prove that he or she exercised the required diligence. Tama. What about you, Judge Jean? Thank you, Attorney Al, for the reiteration of the res ipsa loquitur principle. Ang sa akin naman, ang tumatak ay ang discussion ni Sir Tony tungkol naman doon sa medical malpractice bill. Ayon pa sa kanya, nagkaroon ng chilling effect sa mga medical professionals at mga prospective medical students. Yung panukala na yon years back. Kasi dati pa yan dati pang concern yan, parang pinupush pa rin. Parang hindi na nga raw tayo natuto na nung anong year ngayon na banggit niya, mga 2012 o 2002. Parang Basta mga ganyan, years oo. ago, nagkaroon na nga ng exodus ng mga doktor sa ibang bansa at bumaba din ang enrollment sa mga medical schools. So katulad ng proposed mandatory medical malpractice insurance, it would only encourage patients to sue doctors. According to Sir Tony, the laws are already sufficient to address medical malpractice. Kumbaga, meron na tayong mga batas in place naman. Kung sakaling meron ng doktor na kailangan sampahan ng ganong kaso, meron naman na. So, hindi na kailangan, di ba? Sabi nga ni Sir Tony, andyan ang revised penal code for the criminal acts, nandyan din ang civil code for the damages suffered, at of course, ang PRC, no, yung Professional Regulatory Commission, para doon naman sa revocation ng lisensya nila. So, may admin case din. Kaya nga naman, talagang masasabi nating overkill at lalo lang matatakot at madidiscourage ang ating mga medical practitioners na magtrabaho dito sa bansa natin if we keep pushing to have a separate pa na medical malpractice law.
Correct. Ayan. So, thank you for that, Judge Jing. So, mga kauntahan, kung hindi ninyo napanood ang episode 110 on medical malpractice or any of our previous episodes, or di kaya ay gusto nyong panoorin uli, ang lahat ng episodes natin ay ina-upload sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. And sana po lahat ay nakalike and follow na sa FB page and nakasubscribe na sa YouTube channel ng People's Court. At syempre pa po, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala ninyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Sabado ng 7 p.m. At least usually 7 p.m. on One Media Network, which is the former name of JNN. The present name. The former name, the present name of JNN. Pero kung halimbawa hindi man ma-show on Saturday na 7 p.m. or hindi nyo naabutan, may replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots at ibang araw, no? So, ayun, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT, katulad na lang po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge G? Okay? Knowledge is power and sharing is caring. Yun. And again, maraming salamat po ulit mga kauntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. At maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time na for a special shout out to some of our kahuntahans. Sino bang babatiin natin today, Attorney Al? So Judge, yung first shout out natin ay para sa ating kauntahan sa YouTube na si @Maribeth Huntilia 6300. Wow. Na 2 beses tayong binati after niya mapanood ang episode 108 na Tanong Nyo, Sagot Namin Part 4 at ang episode 105 on Red Tape. Wow. Ayan, sabi lang niya, hello po sa inyong dalawa daw. Diba? Ganon. Nakakatuwa. So maraming salamat po, Ma'am Maribeth. Enjoy watching all the episodes of People's Court. 2 pa lang yung napapanood nyo. Oo. Meron pa tayo 111 natin ito, Oo, diba? 111. So meron pa 109. Ayan, Oo. so, kaya yan. Oo. So yun, ikaw naman, Judge. Okay, thank you kay Ma'am Maribel, no? Ang susunod na shoutout natin ay para sa isa pang kauntahan natin sa YouTube na si Ray CFD 7753. Ang comment niya sa episode 91 on yung episode natin sa Basics of Life Insurance ay, ito yung comment niya, ang ganda, galing and entertaining po ng legal program nyo. Please continue to upload more videos. God bless. Nako, thank you so much po, Sir Ray. At actually, lahat po naka-upload na po yun. Hanapin nyo na lang. Mag-subscribe na kayo sa GNN People's Court kasi nandun na po yung library from episode 1 up to episode 110. Nandun na po lahat. Correct. Panoorin nyo na po yan. Pero nakakataba po talaga ng puso ang inyong komento. And yun na nga po, please continue to support People's Court. Subscribe na po kayo, tapos turn on the notification para kada new episode na i-inform kayo. And again, thank you po and God bless din po. Correct. At saka syempre, pag na-notify kayo, panoorin nyo rin. Oo. At saka kahit di nyo matapos, i-like nyo.
Kasi nga para sa ano yung algorithm yun Oo, tama. para ma-push ng ma-push. Yun. Ayan. So maraming salamat po uli sa lahat ng nag-greet sa amin and thank you for watching our show. Mabuhay po kayo. Para naman po sa iba nating kahuntahan, welcome po kayo mag-message sa amin o mag-post na inyong komento of support and appreciation. Kasi nakaka-inspire po talaga yun. Yes. Siyempre, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our FB page and YouTube channel. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo. Attorney Al, mauna ka na. Ganun. Mauna ka na. Go. Ayan. Demanding. Oo. Okay, anyway. Thanks, Judge. So, una, gusto kong batiin ng belated happy birthday last July 2 ang aking pamangkin sa pinsan na si Trey Ampatu. Ayan. Ikalawa, gusto ko ding batiin ng belated happy birthday last July 4 ang aking schoolmate sa college na si Dr. Cheryl Sabran Alboria. Finally, advance happy birthday kay Mama Nida, Mami ni Donnie. Wow. Ayan, sa Lunes, July 8. Ayan. So, happy birthday sa inyong tatlo. So, how about you, Judge? Sinong gusto mong batiin? Okay, thanks Attorney Al, and belated and advance happy birthday sa lahat ng mga binati mo. Ako naman gusto kong batiin ng belated happy birthday kasi by the time that this episode is aired, yung July 6 ito ipapalabas eh. So July 5 ang birthday ng aking sister-in-law na si Libertino Lasco, si Doc Len ang tawag namin sa kanya. Or Libay, ang tawag sa kanya Libay. So, happy birthday, belated happy birthday, Libay. And I hope, or Len, or Doc Len, yan. I hope that you enjoyed your birthday and may God bless you more. And thank you talaga sa lahat ng prayers kasi isa siya sa prayer warriors namin. So, lagi siya nag-o-offer ng masses and prayers for us. So, belated happy birthday sa'yo. And sa mga kahuntahan natin sa US, na nagse-celebrate pala ng July 4. Oh, yes. Yun, no? So, happy 4th of July. Kasi isa yan sa biggest Yes. events nila talaga. So, I hope that you enjoyed your celebration. So, yung mga kamag-anak Yes. ko sa US, Oh, sina no. Tita Tessie. So, yun po. I hope that you enjoyed your 4th of July. Yun. Correct. Kaya makiki-4th of July na rin ako. Ganun. Hello din sa aking mga pinsan dyan sa Amerika. Oh, no? yan, di ba? Yes, na nag-celebrate. At lalo na for sure, alam ko ang mga Amerikano na sila ngayon eh. Oo, naturalize. Ayan, so enjoy. Dati naman 'di ba, holiday din dito sa atin yan. Parang Philippine-American. Phil-Am Friendship Day. Friendship Day. Sinire-recognize natin. Ngayon Correct. hindi na. Ayan. So sa kanila, yun na Independence Day nila. Kaya big event talaga event. sa kanila yun. Correct. Ayan, so belated happy birthday kay Doc Len. Oo. Okay, and of course, happy 4th of July sa lahat ng mga kauntahan natin sa Amerika. Ayan, so with that, it's time to reveal our topic for today's episode. Mga kauntahan, na itatanong nyo din ba kung ano ang papel ng mga prosecutor o fiscal sa mga criminal cases? Bakit kaya kailangan dumaan sa tinatawag na preliminary investigation ang mga kasong kriminal? At ano ang standard para may akyat na sa korte ang mga kasong kriminal? Ako, good questions, Attorney Al. Specifically, mga kahuntahan, aalamin natin ang pagkakaiba ng tinatawag nating probable cause mula naman doon sa reasonable certainty of conviction para sa mga kasong kriminal. At actually, mapalad tayo dahil ang tutulong sa atin para maunawaan ito ay isang prosecutor o fiscal. Kilala nyo na po siya dahil naging guest na rin natin siya in a past episode natin. Correct. Abangan nyo po siya at ang ating masinsinang talakayan sa third segment ng People's Court pagkatapos nating mag-discuss ng dalawang featured questions sa second segment. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al Jumrani at syempre kasama pa rin natin ang walang kupas na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Oli Judge Parang ka G. natatawa, nabubulo lang kasi sasabi mo walang kupas. Sana dinagdagan nyo, hulaan nyo po kung anong kulay na suot ni Judge ngayong umaga. Kasi parang ang register niya sa screen, It's red. red. Yeah, pero In reality, it's orange. Oo, it's Yeah. red-orange. Red Ayan, orange. diba? Or tangerine. Ayun, tama. Tangerine. Pero iba, Pongkan. no? O, Eh, pongkan. hindi, iba rin ang kulay ng pongkan. Hindi, iba. Mas orange yun eh. Ito kasi pa rin nga, tangerine. Anyway, ito po muli ang inyong lingkod, Jing Uyenko Nolasco. Sabi nga, damit lang ang kumukupas. Ito hindi ito kukupas, red na red nga. Yun nga lang, medyo iba. Hindi siya red, pero ano siya. Maliban sa tangerine. damit, ano pa ibang mga kumukupas? Tsaka kumukupas ang damit pagka binilad mo sa araw. Ganun. Ano nga ba kumukupas? Kumukupas. Balat. Ano kukupas ang balat? Di ba kukupas sa balat? Pagka nag-fade. Fade kupas is fade, di ba? Oo, nag-fade. Yung mga yung mga scars. ganyan. Ganon. Okay. Through So wala time. talagang kupas. Hindi ka talaga kumukupas. Ganon. Yes. Anyway, naubusan na sasabihin. Sige. Kasi nag-aantay ako, meron po yan laging pang pakala mo compliment, pero po... Hindi ako ready do sa punchline. Oo, yun eh, parang meron pa po dapat yan eh. Kaya lang hindi na lang daw. Sige. But anyway po, narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment, kung saan may dalawa tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos po ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic na reasonable certainty of conviction versus probable cause. That's right, Judge Jing. Ang dalawang tanong natin today ay mula sa mga comments sa YouTube. Okay. So, ano at kanino gali ang unang tanong, Judge Jing? Nice. Ikaw talaga mauuna, di ba? Sige, talaga ready na po siya. Okay. Sakto rin naman kasi dahil tungkol sa lupa itong tanong natin. Correct. Basta lupa talaga. Mga kalupa. Yes, kalupa. Kasi nanggaling ako sa lupa. At Babalik ka ako rin sa lupa. At hindi ka naman amoy lupa. Hindi pa. Hindi pa. Okay, yon. Ang tanong ay mula sa kahuntahan natin na itatago natin sa alias na Eman. Etong tanong niya. Halimbawa po, naisanla ng magulang ko yung titulo ng bahay namin. Namatay ang magulang ko pero tinubos po ng anak na panganay naming kapatid. Ngayon po, sinasabi niya kanya na raw ang titulo ng bahay namin. Makukuha po ba niya ang bahay namin? So yun ang tanong niya. Ito ni Al. Ayun. Okay, thank you, Judge, and thank you, Eman, for your question. So, ang sagot sa tanong mo ay hindi. Ang bahay at lupa ng namamagulang mo ay mana o inheritance mula sa kanila. Kahit na ang anak ng panganay na kapatid ang nagtubos or tumubos ng bahay at lupa mula sa pagkakasanla nito, the title or ownership of the property will go to the heirs. Yung anak ng panganay ng kapatid ay may claim lamang against the estate. May karapatan siyang ma-reimburse ng pinambayad o pinantubos niya dun sa bahay at lupa. Kaya kailangan muna isettle ang estate at bayaran ng estate ang anak ng panganay na kapatid. After nun, paghahatian ng patas ng mga tagapagmana ang mga naiwang ari-arian ng mga magulang nila. Yun. Actually, itong tanong na to, parang recurring question. Kasi Yeah. meron ding nagtanong sa atin yan, sa messenger naman, almost similar situation na yung kapatid din na panganay ang nagtubo. So, ganun din essentially ang Yes. tanong kung po pwede raw ba na ang kinina Correct, oo. nung kapatid na panganay yung lupa. So, yun din po. Kasi yun na nga, feeling nila dahil sila nagbayad ng utang Oo, na natubos kanya nila, na. kanya na. Oo, so hindi po Oo, ganun hindi. yun. Kasi ang Okay. titulo nakapangalan pa rin dun sa may-ari. Correct. So, sa mga magkakapatid po, ay syempre parang thank you rin naman dun sa kapatid na Yeah. panganay na tinubos niya yung lupa. Pero it doesn't mean na kanya na agad. So, yung mga nagtanong po sa amin nun na ganun din ang
essence ng tanong nyo at saka sa ating iba pang mga kahuntahan, ayun na po ang napakagaling na sagot ni Attorney Al regarding doon sa bagay na yan. Yeah. So settled na po yan. Okay? Di ba? Para Supreme Court lang din. Oh, yan na, settled. It's a settled correct. thing as Kami far talaga as ang you're nag-settle. concerned. Okay. Now, it's my turn. Ano at kanino galing ang second question natin? Oo, di ba? Hindi rin papatalo. Ready siya. Game. Okay, sige. Ang second tanong natin ay mula sa kahuntahan natin na itatago natin sa alias na Mary. Ang hypothetical question niya ay, halimbawa po, maraming biktima ng estafa pero di alam kung paano gagawin. Halos sila di makalaban kasi ang iba wala pong kakayahan na lumaban. Una-una po, wala pong perang pangbayad sa abogado. Ayun. Judge Jing? Nako, nakakalungkot naman no, yung pagkaganyan na parang alam mo nang napinsala ka tapos parang hindi mo alam ang gagawin, di ba? Tapos yun marami parang ano. In fact, marami nga nagsasabi, no, magastos ipaglaban ang karapatan sa Pilipinas. Correct. Yun nga eh. And that's sad and unfortunate. But thank you, Attorney Al, for reading the question of Mary. At of course, maraming salamat, Mary, sa iyong tanong. Ito lang yung paalala namin, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Kaya nandito rin po ang People's Court para bigyan po kayo ng tamang impormasyong legal at kaalaman. Katulad nga ng sinasabi namin sa simula ng show, 'di ba? Knowledge is power. May laban po kayo kung may determinasyon po kayong lumaban. So doon po sa example mo, depende sa dami ng offenders or offended parties, po pwede pong magkaso ng syndicated estafa or large-scale estafa. Kailangan magtulungan lamang po ang mga biktima para po mag-ipon ng ebidensya at mag-file ng kaso sa prosecutor's office. Kailangan lang maghanda ng mga salaysay ang mga biktima at isumite ang kanilang ebidensya. Hindi po problema kung walang kakayahan na magbayad ng pribadong abogado. Marami pong alternatibo at libreng abogado na kayang tumulong, di ba? Maaari pong lumapit sa pinakamalapit na public attorney's office o kaya naman po ay sa Integrated Bar of the Philippines sa kanilang National Legal Aid Office. O kaya sa mga local sa mga chapters. local chapters sa legal aid offices din po nila at pati na din po sa mga law clinics sa iba't ibang law schools po. So, hanapin niyo po yung law school na pinakamalapit sa inyo at magtanong po kayo kung may law clinic po sila. Kaya po nilang tumulong sa paghahanda ng kaso. Clarify lang natin ulit yung sa syndicated estafa at saka large-scale estafa. So, kung marami po kayo, yun nga, baka yung pumasok at mag-group together kayo, po pwede yan doon sa large-scale estafa. Tapos, kung yung offenders naman po ay higit sa 2 or 3, yun naman po papasok yun sa syndicated estafa. Parehong mabigat po yun. Kaya, kailangan lang po na makausap niyo po yung, yun na nga po, sana mabigyan kayo ng proper legal assistance. Lumapit po kayo dun sa mga nabanggit po naming opisina. Tutulungan po nila kayo. Lalo na nga po, pag marami kayo. Diba? Correct, yes. So, actually, pwede rin, kung gusto nila, yung sa case build-up, di ba ang NBI, they take on these cases? Oh yes, oo. Yeah, pwede Baka siya pati lumapit sa NBI. Lalo na po at bago na rin yung ating NBI director, correct. di ba? Si Judge Jimmy. Judge Jimmy Santiago na napakamatulungin din po. Correct. So, kung marami po kayo, pinakamaganda, maggrupo kayo. Tapos pumunta po kayo sa NBI para po matulungan din po kayo. Correct. Yan. Okay. At least ang NBI na rin gagawa ng mga salaysay nila, di ba? Yes, oo. Alright, so thank you, Judge Jing, for answering Mary's question. And our future NBI directress. Nako, Directress. Directress. Yes, Yan. mistress. Grabe to. Di ba, parang bagay la sounds like. Pero hindi ko Eh, kasi inimis ba't na maging naman- mistress ka. Oo nga. At wala rin akong ano na Balak maging mistress. Sus Mariosep, may kahati ka. Oo. Ayoko may Gusto mo kahati. taga solo-solo mo siya. Ay, oo. Selosa ako. Yes. Ganyan. Okay. Okay, Sige. Ayun, katulad nga sinabi ni Judge, basta't may determinasyon, may laban. Ayan. So, andyan naman po ang PAO, IBP, at saka mga law clinics para tumulong. Again, thank you to Eman and Mary for your questions. Okay, so now sa iba pa nating mga kahuntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. Pero paalala lang po uli ha mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po, private man yan o public, para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance
tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally, paalala lang din po mga kahuntahan na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information lamang po para dagdag kaalaman ninyo po mga kahuntahan. Kasi po, tanging legal information lang ang pwede naming ibigay at itulong po sa inyo. Hindi po pwede ang legal advice, legal assistance at lalong-lalo na po ang financial assistance. At paalala rin po na wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po namin mga hosts ng People's Court at ang mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. Tama. And with that, let's discuss our topic for today. Okay. Actually, sakto yung second question kanina dahil criminal case ang isinangguni sa atin. Dahil mo isinangguni, no? Isinangguni, ang cute. Guni. Yeah, huni. Okay. Kaya sangguni ang bayan, mga ganon. Ganun pala yun. Okay. So, ang isang krimen, Kumonsulta. mga kahuntahan, ay tinuturing na opensa o paglabag ng interes ng Estado at pinaparusahan ito ng Estado. These crimes kasi cause harm to society, lalo na pagdating sa peace and order, public safety, security, at health o kalusugan. Kaya kahit na isang tao lang ang biktima, buong Estado ang umuusig sa akusado. Kaya nga, People of the Philippines versus X ang title ng mga criminal cases. Diba, Tama. Judge? At dahil offense against the state, ang isang krimen, mabigat ang parusa na ipinapataw. Ang parusa ng pagkakakulong o di kaya naman po ay multa o kaya naman po ay pareho. Correct. Parehong multa at pagkakakulong. Madalas hindi nababago o nabubura ang criminal liability ng pakikipag-aregluhan ng akusado at ng private complainant. Tuloy pa rin ang kaso at ipapataw ang dapat ipataw na parusa. Kaya nga po, binubusisi ang mga kasong kriminal para ang tanging may gawa at may pananagutan lamang ang uusigin at hahatulan and to protect the innocent, sabi nga. Yeah. Diba sabi nga daw, it's better to put in jail 100 innocent. Ay, sorry. Baliktad. Okay. It's better to free 100 guilty persons than to put in jail one innocent person. Yun, oo. Correct. Ayan. So ayon sa ating rules on criminal procedure, ang mga krimen ay dumadaan sa preliminary investigation at ang responsible officer dito ay ang public prosecutor na kawani ng Department of Justice. Hindi po siya judge at hindi rin po siya kawani ng hudikatura. Kaya nga tawag sa proseso sa public prosecutor ay preliminary investigation dahil ito ay unang step o hakbang lamang para makapagsampa ng kaso sa korte. In its legal sense po, ang preliminary investigation is defined as an inquiry or proceeding conducted by a public prosecutor para po tignan whether there is sufficient ground to believe or mayroon po bang sapat na basihan na para paniwalaan ang isang krimen ay talagang nagawa at na yung respondent, yung tao pong inaakusahan, ay probably guilty na maaring siya ang gumawa ng krimen na yon at dahil doon ay dapat nga siyang ipatrial or should be held for trial. Sa simpleng salita mga kahuntahan, ang preliminary investigation ay isang inquiry o pag-aalam na ating mga public prosecutor, yun nga, sinabi ko, may nagawa bang krimen at kung ang naakusahan ay malamang guilty nito at dapat nga pong ipatrial. So, yun. Kung ano ang standard para may akyat o maisampa sa korte ang kaso, yan ang aalamin natin kasama ang ating special guest. Tama ka dyan, Attorney Al. Gusto nating malaman kung ano ang tumatakbo sa isipan ng mga prosecutor kapag nagpe-preliminary investigation sila at bago nila i-file ang kaso sa korte. Kaya maganda siguro ipakilala na natin ang ating special guest. Yes, Judge. Ikinagagalak natin na makasama uli ang isa sa mga paborito natin special guests. Siya ang ating panauhin noong episode 65 tungkol sa Safe Spaces Act way back in March 2023. Diba? Tagal na pala, Grabe, no? Grabe. Ayun, after more than 1 year, makakasama ulit natin siya. Para sa mga hindi pa siya nakikilala, ang ating returning special guest ay Assistant City Prosecutor ng Taguig City. Before that, she served as Branch Clerk of Court of the Family Court Regional Trial Court Branch 15 of Taguig City. Prior to joining government service in 2018, she was engaged in general litigation
from 2013. She was also a legal consultant for a local government unit and for a member of the House of Representatives. Ayun. So, without further ado, mga kahuntahan, we are so happy to welcome back to the People's Court stage the one and the only Prosecutor Miles Bayro Ferraren. Hi, Prosec Miles. Prosec. Hello. Hello, Prosec Miles. Welcome and thank you for accepting our invitation on a very short notice. And thank you also for inviting me once again. It is my honor and privilege. Oo Yes. nga, nakakatuwa. Thank you talaga, Prosec, sa iyong... Kasi naalala ko last time kasi nung in-invite natin, sinabi rin natin yung maraming salamat sa pagtanggap. Parang sinabi niya hindi rin siya makatanggi sa'yo. parang ano... Ganon. Kaya parang, yun nga. Pero thank you talaga, Prosec, for accepting our invitation. Now, bago tayo pumunta sa mas malalim na discussion tungkol dun sa ating topic today, on basically preliminary investigation nga, tapos yun nga yung nabanggit natin na reasonable certainty of conviction as compared to probable cause. Meron muna, light moment muna tayo. So, belated happy 40th anniversary Yes. sa inyo ni 14 Atty. years. Adrian, di ba? So, nakakatuwa naman. Kaya talagang pang-Popus edition sila. Naka-reserve na po, mga kahuntahan, for February 2025 ang Ferraren couple po para doon. So, itong tanong namin. Hindi lang yun. Hindi ka lang namin gigreet. May tanong kami. Anong pinaka-memorable ninyong anniversary celebration at bakit? Yung first anniversary. Wow. Kasi before, law student pa lang kami pareho nun, I believe. Yeah, law student. And then of course, limited yung resources namin kasi may baby na rin kami at that time. So, ang anniv yata namin, if I'm correct, sa Ocean Park lang. Talaga. So talagang pinilit lang namin or masabi lang na celebrate namin yung first anniversary. Of course, aside from being the first, parang doon namin nakita yung progress namin from the beginning up to now. Nakakatawa. Na nakakaibang bansa na kami ngayon kasi may pareho na kami lawyers, mga ganun. So, nakakatawa naman. No? And 14 years and going strong, Yes. di ba? Okay. So, anong ma-advise mo pala? Bilang nag-love advice. Ikaw dapat nagbigay sa akin ng judge. Anong love advice sa mga couples na para makasurvive ng 14 years and more? Yan. Patience lang. Patience. Sino dapat ang mas pasensya? sino? Oh, yan. Ay, hindi ko na alam. Yun ang hindi ko masasagot para mas mahaba pasensya ng husband ko sa akin. Sa'yo. Dapat yata nga, yung mga lalaki ang mas pasensyoso. Tsaka parang you just treat yourself as best friends. Yes, Ayun, correct. Tama. Kasi sometimes you Talaga. don't feel the love anymore or there's no romance, so to speak. Yeah. But if you are best friends, then nandun pa rin talaga, innate talaga yung love doon. Ayun, nakakatuwa naman. Di ba? Nakakakilig, no? Ayan, kilig na Pero kilig na tayo kami ng dito. nakakakilig. Ayan, oo. Ako nga nakakaingit. Yeah. Kasi wala So, magkahanap na- ka na? Ay, hindi. Tulungan natin si Judge. Sige. Tulong. Ano gusto mo nationality? Biglang yan. Nationality talaga. Hindi. Ganon. Pwede pa rin daw Pilipino, di ba? Hindi makapagsalita. No comment. No comment Ayan. lang. O, Anyway, sige. So, habang kinikilig kami dito, which by the way, thank you very much for sharing, Prosecutor Miles. Ayan. So, magpapakwento pa kami ng details, no? So, in the meantime, mag-break muna tayo mga kauntahan at sa aming pagbabalik, pag-usapan na natin ang topic natin today, kasama pa rin si Prosec Miles. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan and welcome back to People's Court, our third segment na tinatawag natin Amicus Curiae.
It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, kasama pa rin natin ang, ayan naman tayo sa Oo birthday girl. Ayan. Hindi pa rin natatanggal. Hindi pa rin talaga, natatanggal. no? Parang 2 buwan na. Dalawang buwan na birthday girl ano ka to, pa rin. July 6. Yes. So, 2 buwan na nga since my birthday. Oo, tama. Birthday girl pa rin Birthday ako. girl 2 months ago. Oo, Na 2 si- months ago. Yes, na si yun. Judge G. Uyay ko Okay. Yan. Hi again, Attorney Alan, to all our kahuntahans. It's me again po, Jing Uyan Conolasco, a former judge na birthday girl 2 months ago. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today po, we are really honored and happy to have as our returning special guest po, Prosecutor Miles Bayro Ferrarin. Ayan. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. And yes, Attorney Al, gaya ng dati, ikaw na naman ang mauunang magtatanong sa ating special guest. Ito na yung consistent sa atin. Yeah, consistent Pwede lagi sa ako na. mga pagtatanong, ikaw Yeah. lagi, sa special guest, ikaw lagi. Correct. So go. Ayan. Yan. So, anyway, Prosec Miles, para sa ating mga kauntahan, maaari bang pakipaliwanag ang general procedure ng pagsampa ng kaso from complaint to information at kung ano nga ba ang role o papel ng prosecutor? Bakit hindi pwedeng dumiretso sa court ang mga biktima ng krimen? Yan. Okay. So, tulad po nung sinabi nyo kanina, ang general idea is, pag may gusto kang sampahan ng kaso or reklamong kriminal, ilimit lang po natin sa criminal cases to, yung mga may pagkakakulong, ibig sabihin, kumbaga, generally. Kung gusto mo pong lumapit sa may alam sa batas, pwedeng lumapit ka sa abogado, whether private or public, or sa mga legal aid centers kung wala naman po silang kakayahan na magbayad ng pribadong abogado o wala silang makitang may opening ng mga public attorney's office or ibang mga legal aid centers. Sa mga law schools po meron, mga legal aid clinics sila. And then, kung tingin po nila mahirap talaga maghanap ng abogado, meron po tayo yung mga law enforcement agencies natin. Okay. Pwede rin po lumapit doon. Tulad din po doon sinabi nyo kanina, NBI, Yes. PNP, yung mga ganyan po. Lapit lang sila doon, magsampa sila ng reklamo doon or magkwento sila nung gusto nilang isampa na reklamo or yung kalaban nila, kumbaga, tutulungan po sila ng mga law enforcement agency. Yung law enforcement agencies po at saka yung abogado, kung sino man ang lalapitan ng mga kahuntahan natin, no, tutulungan silang gumawa ng salaysay kung kailangan, or yung complaint affidavit na tinatawag po namin. And kung may iba pang kailangan gawin, bawa demand letter muna bago magreklamo, tutulungan din po sila nung lalapitan nila na hiningan nila ng advice. Pagtapos po nun, kung ang nilapitan po nila ay mga abogado rin or legal aid clinic, didiretso na po itong mga papeles nila or ebidensya nila ng reklamo nila sa fiscal's office or prosecutor's office po, sa hawak ng Department of Justice. Kung law enforcement agency naman po ang gumawa ng mga papeles nila, tinulungan sila magkalap ng ebidensya, sila po ang mag-endorse noon sa prosecutor's office naman. Okay. So, pag nag-file po sila sa prosecutor's office, isasama pa rin naman nila yung mga complainant. Pero kung inquest naman po ito, limbawa, yung biglaan na may pangyayari, limbawa nagbubugan yung mag-asawa, tapos nagpahuli agad sa barangay, so dinapot agad ng barangay or ng pulis yung asawa niya, let's say, nananakit sa kanya. Ganon din po, gagawa silang papeles noon, tapos isasampa rin po sa prosecutor's office. So bakit laging kailangan dumaan Nasa muna ng prosecutor. prosecutor's office bago kesa dumiretso sa korte? Opo. Kasi Ang po, criminal case, we're talking of a criminal case. kasi po, sinasabi rin po ng Supreme Court dito at sa paniniwala natin sa Pilipinas, yung due process natin under the 1987 Constitution, hindi naman po ibig sabihin na nagrereklamo tayo laban sa isang tao ay talagang guilty na yung tao na yon or talagang ginawa niya ng isang bagay na yon. Ang preliminary investigation po, ginagawa po ito para din protektahan ng karapatan ng inaakusahan o ng nirereklamo para hindi naman siya agad humarap sa yung stress, yung pressure ng formal proceedings sa court, yung talagang maglalabas ka na ng ebidensya mo, ng witness mo, attend ka na ng maraming hearing, ganyan. So, dito muna tayo sa preliminary investigation, mas mababa ang gastusin kasi hindi mo naman talaga kailangan ng abogado sa stage na to eh. So, mas konti yung mga hearing na attendan mo, kumbaga, or yung schedules mo na maghaharap ka sa fiscal. Kaysa kung sa korte po kasi mas maraming hearing yon schedule. So, di ka makakapasok sa trabaho, kung kumuha ka abogado, mas mahal, di ba?
Tsaka po yun nga po, yung stress, yung anxiety mo na may kinakaharap kang kaso. So, more on protecting to, yung right ng accused o yung respondent na tinatawag namin kapag sinampahan ng reklamo. Aside from that, kaya kailangan dumaan po sa piskal ang isang reklamo para din makita ng piskal kung tama ba yung sinampang reklamo nung taong nagrereklamo, nung complainant. Possible po kasi na tama naman, na may kwento siya, mukhang naman nangyari talaga, may ebidensya siya, pero may kulang pa. Or meron kang requirement na hindi mo nagawa, halimbawa, demand letter. Kung BP20, Yes, kung BP22. estafa, BP22, kailangan demand letter muna. Para pag nakita ng fiscal yun, di-dismiss niya most likely yung complaint. Pwede mo pa rin i-refile, i-correct mo yung pagkakamali mo. So it gives chances to both parties na mas makamenos sa oras, Yes. sa gastos, tsaka sa stress. Okay. Meron lang akong follow-up question kay Sige. Prosec Miles. Di ba yung preliminary investigation, meron kasing mga cases na mandatory siya. Meaning to say, kailangan talaga dumaan siya nito. Tapos meron ding mga criminal cases na, ang sabi nga, pagka dumaan sa prosecutor's office, direct filing na lang sa korte. In other words, preliminary investigation is optional. Kailan yun, para lang sa kaliwanagan ng ating mga kahuntahan? Kailan mandatory ang PI? Ang PI po, or preliminary investigation na sinasabi namin, mandatory na siya kapag lumagpas na po ng 4 years, 2 months, and 1 day ang imprisonment penalty ng kaso. So, pag 4 years, 2 months, 1 day pababa po, pwede namin sabihin na summary ang pagsa-resolve namin dito or pwede na namin diretso i-file sa court without Yes. calling for this complainant and the respondent, yung parties na magpakita sa amin. So, ang ibig sabihin po doon, pagkatanggap namin ng complaint within 10 days, titignan po namin kung ano yung penalty involved dun sa kinakaso nila. So, kung 4 years, 2 months, and 1 day pababa, pwede na namin sabihin, mukhang ano to, may laban to, ganito ang elements ng crime, akita natin sa court. Di na namin papatawag yung mga nagre-reklamo. Ayun. Yun yun. Kasi- Yun yung importante doon na importante. titingnan, aaralin pa rin namin bago namin iakyat Opo. sa court. Oo. Tsaka kasi, magandang pinaliwanag din yan ni Prosec Miles. Kasi kung minsan, yung iba sinasabi, bakit naakyat na agad sa korte? Hindi man lang kami nag-appear kay fiscal. Yes. Yun yung para nagiging concern nila. Yun pala, yung penalty is Kasi below less 4 than 4 years, years. 2 months. Kaya, 4 years, 2 months or below. Kaya, maaring diniretso na. Kasi kung minsan napag-iisipan nila si prosecutor, siguro kinausap na to, kaya ganun. So, yun po yung paglilinaw natin doon. Okay. If I may just add also, may mga times po na hindi naman 4 years, 2 months ang penalty. Pero kasi nakalagay din po sa rules of court natin as of now na pag upon receipt po ng complaint sa amin, nakita rin namin within 10 days rin, wala naman talagang obvious, walang probable cause or walang dahilan para isampay yung kaso. Pwede na namin siya i-dismiss outright. Ayun. Ano po yun, lahat po ng ginagawa namin base po sa rules of court tsaka sa mandate po sa amin ng Department of Justice. Ayun, maganda yung liwanagin para wala yung mga tamang hinala, Yes, di ba yes, yan? correct. Now, napag-usapan ni Prosec Miles, nasabi na ni Prosec Miles yung sa probable cause. Now, ano nga ba ang standard ng probable cause at ano ang mga hinahanap ng isang investigating prosecutor para makumbinse siya na merong probable cause? Kasi kanina sabi mo nga, pagka walang probable cause, pwede siyang, di ba, i-dismiss na. Katulad ba ito ng standard na sa pagpapakonvict sa korte? Hindi po. Ayun po ang talagang pinagkaiba nun. Yung pinakamataas na standard, kumbaga, pagdating sa criminal case, reasonable, guilt beyond reasonable doubt. So, sa court po nag-a-apply yun. Ibig sabihin doon, pagdating sa court, ang tinitignan nila, wala talagang way na mabutasan yung kaso. Ibig sabihin talagang sure dapat sa mata ng judge na talaga itong tao to may kasalanan. Kasi kahit konting meron, yung iota of doubt na sinasabi, yung pinakamaliit, No, kahit konting-konti lang. konting-konti, Oo. pwedeng mag-acquit ang judge. Sa amin naman po, sa mga fiscal naman po, ang sa prosecutor level naman po, probable cause po is, titignan lang namin kung may possibility or maaari na itong kasong isinampa na to ay talagang ginawa nung nirereklamo or nung respondent. So ano lang po ito, parang convincing lang kumbaga sa amin. May reason lang or may sense, gano'n. Yes. Or yung word maaari, malabang, ginawa niya talaga to. Yun ang probable cause. Base dun sa Sa mga ebidensya. ebidensya. Opo. Oo, Ayun. Okay. Okay.
Now, so generally, ang proper venue talaga ng pag-evaluate ng ebidensya ay ang korte. Di ba? Apo. Lalo na yung sa defense, di ba? O, kasi sa experience ko rin kasi, yung matters of defense talagang hindi talaga Parang ini-entertain. evidentiary nature. Kaya sa Para court, proper kaya for inaakyat. trial or the Oo. court. So ngayon, Prosecutor Miles, naglabas ang Department of Justice ng Circular number 008 at 008-A issued last February 2023. At dito naman minandato ang reasonable certainty of conviction. Ano itong standard na ito at anong pinagkaiba nito sa probable cause? At sa anong mga criminal cases applicable ang standard ng reasonable certainty of conviction? Yun. Okay po, yung Department Circular po 008 and 008-A ng Department of Justice, ang sinasabi po dito, yung mga pending or nakasampa na kaso na sa Metropolitan Trial Court, sa Municipal Trial Court in cities, tsaka po yung Municipal Trial Courts, kumbaga, yung mga first level court na courts, tinatawag natin, yung unang-unang korte, kumbaga, sa hierarchy. Titingnan po ng fiscal doon kung may reasonable certainty of guilt, meaning, kung kaya niya bang ituloy itong kaso na ito, at kapag nagtuloy-tuloy itong kaso na to, mas may malaki ba ang chance na manalo ang prosecution o yung complainant o yung fiscal. So, reasonable certainty of guilt meaning po, nandun na tayo sa nag-appear ba yung complainant lagi, nagpapakita ba sa korte or yung witnesses niya pag pinatawag, nakailang absent na ba ang nagrereklamo at saka yung mga witnesses niya, nakiko-cooperate ba itong mga to. Ilang buwan na ba ang lumipas o mahigit 3 buwan na ba, kasi yun po nakalagay sa guidelines namin, may 3 buwan na ba o mahigit na walang usad itong kaso na ito at bakit? Ano ang dahilan? Kung ang dahilan ay dahil sa prosecution, makakapagpa-convict pa ba kami kung papabayaan namin yung kaso o nung complainant kung hindi nakikiko-operate? Yun po. So, yung mga ganong instances po, pag walang kilos yung kaso or hindi talagang interesado yung complainant o yung witnesses, o talagang kahit interesado po, yung ebidensyang Ebidensya. hinahanap, hindi na makita or wala talagang paraan para lumabas o sumulpot. Kahit anong effort po namin ang gawin namin, di ba? Makakita mo parang mahihirapan kang ipa-convict eh. Parang hindi mo mapapakita sa korte masyado na kailangan talaga mag-rule siya sa favor ng prosecution or ng complainant, mag-convict. So yun yung sinasabing reasonable certainty of guilt. More on circumstances po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ebidensya. Hindi pa po. Okay. Hindi. Actually, pag sa court yung pending, yung sinasabi ko po na DC 8 tsaka 8A, circumstances po ang mas lumalabas na tinitignan dun eh. Not so much yung evidence eh. Of course, evidence po, secondarily, affected siya kasi kung wala namang complainant na nagpapakita o witnesses, kukulangin ka po sa testimonial evidence. Ngayon, yung isang instance, pag wala nang maiproduce na evidence, nahirapan silang kuhanin, of course, Yun affected din po yung evidence natin doon. Kasi, paano kung yun yung kailangan namin para magpa-convict, diba? So, ganun po. Pero parang siya, mas strict na siya kaysa sa probable cause. Diba? Opo, kasi ang actually pwede natin siya i-reconcile eh. Okay. Ang probable cause, nag-exist pa rin naman po siya ngayon. Yun pa rin po ang tinitignan namin. Pag nag-resolve kami, titignan namin kung kompleto yung elements ng crime. Kasi ang crime po sa Pilipinas, actually kahit sa ibang bansa po siguro, no, may mga ano yan criteria kumbaga, may mga enumeration yan. So pag na-meet niya lahat yon, kompleto elements, ibig sabihin, pwede isampa. May probable cause or kompleto ebidensya na hinahanap namin. Probable cause kasi convinced pa rin kami na pwede isampa sa korte yung kaso. Ayun. Ang reasonable certainty of guilt naman po, pagdating sa ganyan, kahit ba makita namin na kompleto ebidensya, kompleto yung elements ng crime, pero makikita namin na mukhang kulang sa witnesses to, Ayan. para mas malalong tumibay ito. Doon pa rin papasok po yung kailangan i-consider mo may certainty of guilt ba kung sakasakali. Okay. Ayun. So, Proce, kung ang kaso ay nasa preliminary investigation pa lamang, ano ang mga, bukod dun, medyo nabanggit mo na, pero ano pa ba mga hinahanap para magkaroon ng reasonable certainty of conviction bago i-file ang kaso sa korte? At para dun nga sa mga na-file na sa court yung kaso, bago lumabas ang mga circular na ito, paano kung walang reasonable certainty of conviction ng mga kasong yun? Anong nangyari? Anong ginawa? Ayun po, yung doon po na tayo sa second na question nyo po. Oo. Yun yung talagang nakalagay sa DC8, Sa DC, oo. yung pending. Yung pending So, na eh. At that time na lumabas yung department circulars namin na ito, talaga may Oo. mga nauna na cases sa MTC or Oo, MEDC. oo.
titignan ng fiscal. Magagawa siya ng inventory niya based on sa mga clients niya or yung mga complainant niya sa court. Alin ba dito yung nagpapakita lagi? Alin dito yung nagko-cooperate? Alin dito yung natutulog na ng 3 buwan? Kasi reset ng reset, wala nagpapakita or yun na nga po, ano ba ebidensya na kulang, kaya pa bang ilabas? Kakausapin niya yung mga complainant, syempre. Tawag namin doon usually case conference or magdi-discuss lang sila. Tapos, pag nakita niyang pwedeng pumasok dito sa guidelines namin or sa circulars namin na ipa-dismiss or ipa-withdraw information, gagawa siya ng recommendation or magme-memorandum style document siya sa city prosecutor or regional prosecutor. Attached doon na yung motion to withdraw information or motion to dismiss for the approval of our superiors, yung city prosecutor namin or regional prosecutor. Pag na-approve, pa-file namin sa court. Ayun. So, yun yung sa mga pending Pending. cases na inabutan nitong DC, Opo. nitong dalawang department circulars na to. Paano naman siya in-apply dun sa yung nasa PI stage stage naman, pa yung lang. reasonable certainty of conviction. Po, pag sa MTC tsaka RTC, halos pareho din naman po ito kasi isa lang din po ang mode of filing usually aside dun sa sinabi kong summary or direct filing. So, pag preliminary investigation po, pupunta sila sa fiscal na meron na silang mga documents, di ba? So, ano din yung salaysay nila, yung evidence nila, lahat ng mga kailangan nila. Whether tinulungan sila ng lawyer or ng law enforcement agency. Titignan po namin kung kumpleto yung documents. Unang-una, syempre, pagdating dyan, nandiyan ba yung complaint affidavit? Yung material na witness mo ba, or yung complainant, siya ba yung gumawa ng affidavit niya? At base pa doon sa kwento ng affidavit na yun, mukha bang kapanipaniwala o makatotohanan? At kung makatotohanan naman ng kwento, may kulang ba o may butas ba pag umakyat sa korte to, mabubutasan ba to? So, ang tawag na namin po dyan, dyan na kami nag-evaluate. So, pag in-evaluate namin, doon din namin makikita yung reasonable certainty of conviction. Kasi pag hindi kami convinced at first, pag kami unang bumasa niyan na parang kulang to, makaka-convict ba ako dito sa ganitong kwento? I-evaluate namin, mag-advise kami. Depende sa kaso pa rin po or a penalty. Pag nakita namin meron, parang, paski, pwede na to, possible na makapag-convict na kami dito kung ito yung ilalaban namin sa korte, diretso filing po. Kaya pala, meron isang PI na inatinan. Parang bago na yung form. Yung form, nakalagay talaga doon, specify your witnesses. So, meron ng witnesses pati address. So, unlike before, pwede na yung isang complaint lang, di ba? Isang complaint affidavit. Pero ngayon, yung fiscal na yun, nag-require na talaga, sino-sino mga witness, hindi pwedeng ikaw lang. Sabi ganun siya pinarinig ko lang during the preliminary investigation. Meron lang akong follow-up dun sa sinabi ni Prosec Mas. Kasi sabi mo, pagka convinced kayo na po pwede siya i-file sa court, ifa-file nyo. Paano kung hindi? Paano kung tingin nyo, mukhang kulang? Anong magiging advice nyo dun sa complainant? Kasi nga, parang tumaas na yun yung standard yung reasonable certainty of conviction na hindi na probable cause. Baka mamaya sabihin sa inyo nung lawyer, bakit gano'n? Di ba probable cause ang tayo sa PI? Bakit kayo nag-aano ng reasonable certainty of conviction? Ano ang ginagawa nyo pagka gano'n na feeling nyo kulang Pwede bang ipi-remand, meron bang tawag ganon? Or paparefile, refile, gano'n, para kumpletuhin yung mga dokumento? Opo, dyan na po pumapasok yung isa pa nating bagong circular ng DOJ, yung Department Circular number 20. Okay. So yun na po yung tinatawag namin case build-up or magkakaroon na kami na active involvement sa pagpa-file ng complaint. Pero depende sa kaso or penalty. So pag gano'n naman po, kahit may abogado, kahit may private Opo, lawyer. opo. Okay. Opo. Pagdating naman po dyan, in general lang muna tayo mag-uusap, no? Kung ang isang reklamo ay naisampa sa fiscal's office or yung complaint nga po napunta sa amin, titingnan namin nga, yun nga, ang probable cause is pasok dyan yung kung may elements ba ng crime, kompleto ba. Kung yung circumstances ba na isang crime ay pasok sa ganitong klase ng crime na isinampa, baka naman ibang krimen to. So, pwede namang tignan namin, papasok ba? Kung hindi talaga, dismiss talaga siya, syempre, di ba? Or kung yung crime ba ay papasok sa mandate ng DC-20, sa ngayon po i-case build up namin siya. Pero yung kung hindi siya pumasok sa mandate ng DC-20, mag-resolve na kami diretso. Okay, so i-dismiss.
pwede i-dismiss. Pwede i-dismiss, Tapos pag okay. sa dismissal naman po, pag prosecutor level, wala naman pong double jeopardy Yeah. usually dyan, pwede i-refile. Pwede Ayusin i-refile. lang. Basta hindi lang nagpe-prescribe pa. Opo. Oo, ayun. Ayan, okay. So, nabanggit na baka pwede na tayo doon sa last question. yun sa DC. Hindi, Meron 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 ka pa. Oo, meron pa rin dito sa DC-20, yun sa case build-up eh. Yeah, correct. Oo. Pero bago yun, may follow-up pala akong Oh, question. sige lang. Yung sa ano na, yung naka-file na sa court. So what if in-approve ng regional prosecutor na sige, ipa-dismiss mo na yan. So ipa-file yung motion to dismiss. Pero kasi 'di ba, ang court still reserves the discretion to dismiss the case kahit na nag-file ng motion to dismiss ang prosecution. So, paano yun? Mandatory ba upon the court yung motion ninyo kailangan i-grant niya kasi nga wala nang reasonable certainty of conviction? Or pwede pa rin ituloy, sabihin ng court, I have enough evidence to convict. Pag motion to dismiss po, it can be subject to the discretion of the court. But if we file a motion to withdraw information, which is the very essence or the very beginning of a criminal case in court, then the judge would have to allow the prosecutor to withdraw the said information. Kasi po, executive function po ito, iba yung judicial I see. function. So, hindi niya pwede din na yun. Pagka motion to withdraw. Oo, Opo. motion to withdraw. May mga nangyayari pa rin po. Kaya pero nga, Na ayaw niya, yayanin correct. ko na Kasi di ba parang naalala mo ayaw niya yung eh. Crespo versus Mogul kasi yan meron eh. nangyayari pa rin. Na ayaw niya. Meron ako enough evidence. Ako ang magsasabi ko, i-convict ko yan o hindi. Oo nga. Pero actually, pagka ganun, may isipan mo na din ng parang, anong meron si judge? Bakit i-convict Pero yung practically prosecution? na speaking, pagka nag-motion to withdraw naman talaga ng prosecution. information si Prosec, tuwa lang ni Judge na i-grant yan. Oo, Kasi nga, at yes. least kahit pa paano, mababawasan din Mababawasan. yung ano, Oo, di ba? correct. Unless, of course, merong ano si Judge na, teka Oo, yun muna. nga. O kaya Oo. baka may pinagdudahan siya, bakit bigla niyong pinag-withdraw Ayan, yan? yan din. Yung merong Pwede. mga something gano'n. Pwede naman po magtanong si judge bago niya Oo, i-grant diba? or mag-order. Magka-clarify muna siya. Bakit kayo nagpa-file ngayon ng motion to withdraw information? So, gano'n na lang. Para walang tamang hinala. Yes, na everything correct. above board. Also, just to clarify po, no, ang DC-8 tsaka 8A, yung sa reasonable certainty of conviction sa mga MTC, yung low first level courts, dapat po yung kaso na ipapa-dismiss or i-withdraw information, walang related na case sa regional trial court Ayun. or sa yung naka-appeal siya. Oo. Dapat Talaga, stand-alone lang siya. Stand-alone I lang see. siya. Okay. Now, ito Sige, lang sige, yung ano next ko. question. Oo, Yung sa- case build-up kasi. Oo, yan. Okay lang ako na magtanong Sige, ikaw na, kasi oo. ikaw na yung last. Ano. Dun sa number 20, di ba? Yun nga yung sa case build-up. Kasi nga parang mas nagiging active na kayo. So parang pagka final ang case sa ano nga to sa PI for PI sa prosecutor's office, mapatawag kayo ng case con tapos parang nag-evaluate kayo noon na o eto pa ang kulang, etc., di ba? Ngayon, paano 'yun pagka ano mangyayari doon sa case na 'yun in the meantime? Like for example, meron pa kayo ni-require ng mga documents from the complainant na sabi niyo ito kasi parang para mas mapalakas natin ng kaso, kailangan ito pa. Anong ginagawa nyo sa kasong yun? Tapos second question, assume natin na kompleto na i-file sa court. Tapos kayo ang Dren ano, ang... fiscal din. Oo, kayo rin ang fiscal. So, tsaka, di ba parang lalabas na meron na bang bias yan Oo. against the accused na Diba? dahil- Parang, kumbaga yung sasabi na the prosecutor, the judge and the jury. Parang gano'n, di ba? Oo, parang ganun. Oo. Ay, hindi pala. Kasi bago pa lang, di ba, case build-up pa Oo. lang. O sabihin natin, nakapag-submit ng documents. Ipapatawag nyo ba si respondent para mag-submit ng Mag-submit din ng counter. affidavit? O, kasi preliminary investigation Oo, supposed to PI pa be lang eh. dapat fair or Oo. impartial kayo. Since kayo yung nag-help sa case build-up, di ba parang may bias na kayo Oo. doon? Kasi alam nyo na to na, eto na, ano na to. So, kahit mag-submit si respondent ng counter niya, hindi ba parang may inherent bias na? Kasi Tinulungan mo na yung complainant. Tinulungan yun ganon. Oo, napalakasin yung kaso Oo, niya. yun, Oo. tama. Opo. Iano ko lang po, itong DC-20 na to, yung Department Circular number 20. Actually, I believe personally, no, isa to sa mga magagandang nagawa ng DOJ. Department of Justice recently po, under the supervision and command of our Secretary of Justice, no, si Boying Remulla. Tsaka po, actually, proud na proud po dito yung Prosecutor General namin, tsaka si Yusek Jesse Andres. Kasi sila po talaga yung nagpupush namin na aralin to, itong DC-20 na to, at isabuhay namin sa trabaho namin. Bakit ako natutuwa dito sa DC-20 na to? Kasi,
hindi siya more on being biased eh. This is actually more on helping us perform our mandates under the law. Kasi po nasa mandate lang, sabi nga po sa amin nila Yusek Andres, sila Prosecutor General, no, Malcontento, na hindi lang naman po kasi natatapos sa investigation, pasa-pasa ng documents ang trabaho ng fiscal or pag-attend ng hearing as a lawyer ng complainant. Meron pa pala kaming ibang mga pwedeng gawin under our law, yung prosecution service act po namin na sinasabi. No? So tulad niyan, pwede kami magpatawag ng witnesses or para mag-clarify, magpaproduce ng documents or sabi-sabi na yung mga tao and all that kinds of kumbaga mandate sa amin under the law. So this DC-20, titignan pag may nag-file po sa amin ng complaint, titignan muna namin kung heinous crime siya or kasama siya dun sa mga crimes or sa mga laws na nakalagay sa DC-20. Katulad ng Katulad po ng heinous crimes, yung treason, piracy, qualified bribery, parricide, murder, rape, destructive arson, plunder, carnapping, yung malalaki na penalty po. So, qualified theft kasama. hindi po, hindi kasama ang qualified theft. So walang case build up sa mga hindi heinous crimes? Meron po, pag halimbawa po kahit hindi siya tinatawag na heinous crime or karumal-dumal na krimen, kung drugs siya related or yung RA 9165 na batas, or po yung Anti-Money Laundering of 2001 or yung Anti-Terrorism Act of 2020, Terrorism Financing Prevention Act, tsaka po yung mga sa customs and smuggling, ganyan, or yung National Internal Revenue Code violation, pasok pa rin po siya sa DC-20. Okay. Pero ito, siguro para lang maintindihan ko, the case build-up happens after may favorable resolution na Ay, hindi to po. file. Hindi pa. So, because from the Before. moment nag-file ng Yes. complaint, titingnan mo na agad, no? Apo. Let's see if we can build this up. Diyos ko, Apo. kung ako respondent, sige na, filean mo na lang, para hindi na tayo mapagod. Hindi Opo. kaya ganun ang feeling Ang ng po, respondent? wala pa naman siya alam noon. wala pa siya. Kasi po, pag pumunta sa Ngayon office alam namin, na nila. kasi pag pumunta po sa office namin, yung magreklamo pa lang po ang nandun. Tsaka kung may kasamang pulis nga o law enforcement. okay. Tapos, Maganon. titignan namin kung pasok nga doon sa sinabi ko, sa case build up. i-case build up namin. So, papatawag namin, bago namin i-file, kasi pag-file, dinadakit ang tawag yun, tinatatakan ng number, yung parang serial number. Okay. Tapos ina-assign sa fiscal, nilalapon. yun. Bago pa mangyari yun, Doon na ang case doon build ang up. case build Okay. up. Umpisang-umpisa. Alright, okay. So sana lang, no, para maging fair pa rin yung investigative prosecutor, wag siya ang mag-case build up. Sana may Sana ibang na tao iba. ang i-assign. Ano Oo, naman diba? po yan? Bago mag-PI. Correct. Parang katulad lang sa JDR. Dapat Oo, ibang judge kasi correct. na ano na niya yung mga kaso eh. Ay, yung sabihin yung defenses and claims. So kailangan pag yung resolution na ibang tao na ang Ano lang po yun, more on office policy, Office depende po policy. sa mga prosecutors' offices. But I believe, wala naman po masyadong magiging effect yung case build-up namin Doon sa- findings namin, sa resolution namin, whether ibang fiscal mag-handle or kami din. In fact, gusto ko lang po i-clarify, no, pag nag-case build-up po kasi, titingnan lang din namin kung kompleto yung documents. So, kung kompleto, one check na sa amin yun. Kung yung kwento ay kapani-paniwala, hindi mo kang may bubutasan ng mabubutasan din naman, check na sa amin yon. Elements, check na sa amin yon. Pero pag nakita namin on its face, mukhang pwede na to, mukhang kompleto na to, di na namin i-case di na build up i-case build up. yun. Okay. But this one, this DC-20 that we're talking about po, no, ano siya eh, paano ko ba sasabihin to? Pag narapo siya sa fiscal, whether do sa fiscal na nag-build up din o sa ibang fiscal, actually, nag-iiba ang hat na sinusuot ng fiscal pagdating sa point na yun. Ganon. Kumbaga, parang doon yung Code of Professional Responsibility rin natin, magiging impartial tayo bigla. Oo, di ba? So whether ikaw yung nag-build up Yes. niyan, bound ka maging impartial kasi mandatory Aba, siya. maging yan. impartial As a sa lawyer maging neutral. also, di ba? Yes, correct. And pag ikaw naman yung narakulat, hindi ikaw yung nag-build up, ganun din naman. Bakit ko sinasabing walang problem or issue dito? Conflict. Kasi may chance pa rin ng respondent sumagot. Oh. Maaaring sa unang tingin namin kumpleto na to at kapani-paniwala na to. Pero paano kung nagpatawag kami ng respondent, nagsabi na kami, nagpakita sa amin, nagsabit siya ng counter affidavit. At malakas Oo, yung... at malakas yung sagot niya, ebidensya niya rin. Correct. Yun na yung hat na, wait, Yes. ano na to, binabalance na natin to. Hindi na to dahil fiscal lang ako, gusto ko lang maging prosecutor. Eto, titignan ko na ngayon, ano ba yung fair? Yeah. Susundin na natin yung sinasabi ng Supreme Court na tignan mo kung
dapat ba isalba mo tong respondent na to sa stress ng trial? O dapat ba talaga sampahan siya ng kaso? Ayun, okay. So, I think siguro banggitin ko lang to last question. Kasi mukhang nasagot na rin to Nasagot na, ni Prosec. Kasi ayon sa Section 31, Canon 2 ng Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see that justice is done. So, doon ba sa sinabi mo, you are still able to do justice kahit na yung sinasabi nga na hindi naman taga-primary duty nyo ang mag-convict, but to do justice? Of course, I believe we are still complying with that particular provision of the CIPRA po, no? Kasi justice is general, malawak po ang scope niyan. So, the mere fact na nakakapag-convict kami, justice is done, of course, Correct. naturally. The mere fact na nakapagpa-dismiss kami based on the mandates of DC-8 na hindi umuusad kawawa yung akusado, nakukulong siya, nakabail siya, or may stress siya kahit hindi ka piyansa yung kaso. I mean, walang nakalaya siya. May stress pa rin niya sa family niya tsaka sa kanya. So, kung napadismiss namin, we're still rendering justice on that part. Okay, okay. Ayun. So, yun yung maganda yung sinabi ni Prosec, no, na Tama. nagagawa pa rin nila yung Justice, kanilang oo. role, no, to help in the administration of justice. Tama. At hindi sila laging kalaban. Correct. Kasi depende rin sa mga lawyers, diba? What hat do you wear? Yes. Minsan, as a public prosecutor, as private prosecutor, kakakampi mo yung prosecutor. Pero pag nasa accused ka, kalaban mo rin yung prosecutor. Opo, ganun. Diba? So, ayun, maraming salamat, Prosec, no? Napakalinaw at enriching talaga nung iyong discussion about itong mga latest circulars of the DOJ and more, no? At mas lalo nating naintindihan at na-appreciate itong role nga or papel ng mga prosecutors. Actually, I fully agree with you, Attorney Alan. Dami ko pa nga sanang gustong itanong pa kay Prosec. Gusto ko pa rin i-push yung sa probable cause. Probable At cause. saka reasonable certainty of conviction. Especially yung sa qualified theft. But at any rate, ano na lang, Pwede off naman. na lang. Ano na lang, kasi limited Ma-overtime time na. na. Ma-overtime na tayo. But thank you so Thank you much, so Prosec much. Miles, for being here, for explaining it to our kahuntahans. Meron ka bang, before we go, meron ka bang huling paalala para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin today? Opo, ito, kasi ang preliminary investigation tawag natin sa amin PI. So kung may reklamo ka, i-PI mo lang. Oh, Yes. yan. Oh. I-PI yung lahat kung may reklamo kayo. Hindi po yung mura yun. Preliminary investigation. Preliminary investigation. Ayan. Kailangan i-PI mo. Daan mo sa PI. Oh, idaan mo sa PI. Pag may reklamo, i-PI mo. Oh, Ganun. yan. Diba? Pero delikado, baka yung mura, ikaw ang ma-PI tuloy. Iba yun. Pag mura, For iba yun. defamation. Yes. Unjust vexation, mga ganyan. Yun, okay. Okay, thank you very much, Prosecutor Miles, sa pag-explain ng PI sa atin. Looking forward to having you again sa People's Court. So, that's it from me. I'm Attorney Al Jumrani. Hanggang sa susunod, maraming salamat po. Okay. At ako naman po ulit, si former Judge Jingoyenko Nolasco. Maraming salamat ulit, Prosec Miles, at sa susunod ulit. Sige po. Nag-iisip na ako na ibang, actually may naisip na akong topic aside from the Corpus edition. Pero, yun nga, next time ulit. Next time. Yes, next time. At mga kahuntahan, samahan niyo po kami ulit sa next episode natin. Dito sa show natin na For the people, by the people, of the people. This is the People's Court.